1989 taon ng kapanganakan, Year of the Snake, hayop na namumuno sa panahon ng kanyang kapanganakan. Okay, mapagpalang araw sa lahat. Isang makabuluhang piyesa na naman ang ating gagawin. Simple man kung titignan pero malalim ang ibig sabihin. Isang uri ng hayop na kung tawagin ay ahas. Pwede mo ring ikumpara sa tao kagaya ni Judas. Well, kung gusto nyo malaman ang buong kwento, tara samahan nyo ko at panoorin nyo hanggang dulo. Sa ibang tao, simple lang yung design na yan kung titignan. Pero sa aming mga artist, pag nalaman namin ng kahulugan, mas lalo kaming ginaganahan. Oo, nakakapagod magtato pero hindi namin naurungan yan. Siya nga pala si Ram ng Cubao, Quezon City. At ako naman si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Tara, simulan na natin. Bali dito sa taon ng kanyang kapanganakan, gusto niya naka-open lang. So, nag-bloodline lang tayo dito. Gamit natin light wash. Tapos sinawsaw pa natin sa hugasan para hindi ganong kumulay yung bloodline na ginagawa natin. Pwede natin gawing tubig lang. Pwede namang light wash lang o pinaka-light na wash na pwede natin gawin para sa magiging bloodline no design na kailangan nating i-bloodline. Kasi hindi natin pwedeng i-solid line kasi gaya niyan gusto niya naka-open lang. So kung ano yung magiging shade ng mga nasa paligid no kailangan nating i-bloodline, kailangan light lang. Hindi natin pwedeng i-solid black para makasabay yung shading na nasa paligid ng 1989 na ginawa natin kasi open lang yun. So kailangan natin ng kung ano yung magiging kulay nung nasa labas ng 1989 na yun. Yun yung parang magiging hangganan noong 1989. So, yun dapat yung masusunod na kulay kung ano yung nasa labas. Dito sa part na to, ang gamit natin 9 Magnum tapos solid black. Bali, ginagawa natin dyan yung mga madidilim na part. Tapos meron mga kaliskis na ang kailangan lang natin na gawin ay yung kung ano yung mas komportable o yung kakasyang size ng needle na pwede natin gawin dito sa part na to. Dito 9 Magnum talaga yung kailangan nating gamitin o yung mas tugmang-tugma na magagawa natin na maayos yung detail kagaya itong mga kaliskis niya dito sa part na to. So solid black yung kinulay natin dyan. Tapos itong magiging shading pa kasi madilim tong part na to. Ang ginamit natin dito, sinawsaw natin sa medium wash tapos sinawsaw natin sa solid black. So mas madilim pa rin yung una nating ginamit, solid black. So kahit i-shade mo siya ng medium tapos minix mo ng solid black, mas mangingibabaw pa rin o mas matatanaw mo pa rin yung unang detail na hinagod mo. Yun nga yung mga kaliskis na nasa loob ng pinaka snake na ginagawa natin. Ito naman yung continuation ng magiging connection ng background natin. So madali siyang i-connect kasi black and gray lang din yung kabilang side ng tattoo niya. Actually, ako rin yung gumawa noon. Naglagay na ako ng abang doon. Kaya mas madali kong na-i-connect yung background dun sa dati niyang tattoo at saka sa bagong tattoo para buo siyang tignan. Isa rin yun sa mga magagandang bagay na ginagawa natin na yung naglalaan tayo ng abang kahit na wala siyang planong ipa-sleeve o magpa-half sleeve na wrap around. Kumbaga, nagbigay ka ng abang, kahit ibang artist pa yung kasunod mo na gagawa, at least naglaan ka ng space o naglaan ka ng abang para dun sa kung ano man yung design na magiging kasunod o yung design na magugustuhan pa uli ni client para mabuo yung sleeve niya o half sleeve. Importante din kasi na bigyan natin ng chance yung iba na makagawa dun sa balat ni client. Halimbawa, collector lang siya, nako-collect siya ng iba't ibang artist na gagawa sa kanya. Bigyan natin ng abang o ng space na makagawa ng malaya yung artist na magiging kasunod natin na gagawa para alam niyo yung continuous lang yung tattoo, yung dire-diretso lang kasi nagbigay ka ng abang eh. Huwag lang nating isipin yung kikitain natin. Siyempre, pahalagahan din natin yung ibang artist at saka yung balat ni client na mas mapaganda yung mga tattoo niya.
Bukod kasi sa pinaghirapan tsaka pinag-ipunan nila yung ibabayad nila sa atin para sa tattoo, syempre deserve naman din nila na magkaroon ng magandang tattoo. Kaya ingatan din natin, huwag natin solohin yung mga balat ni client. Syempre bigyan din natin ng chance yung iba na makagawa ng maayos sa balat ni client. Bigyan natin ng maayos na tattoo, tanungin natin siya, kausapin natin siya kung may plano pa ba siyang padugtungan o padagdagan para makapaglaan tayo ng space o makapaglagay tayo ng abang para kung sa sino man na gusto niyang gumawa uli sa susunod na tattoo niya, may maayos na space na paglalagyan yung gusto niyang ipalagay na design. Sa totoo lang kasi hindi lahat ng tattoo collector alam yung mga pinagsasabi ko rito. Sa totoo lang, higit sa lahat, tayo pong mga artist ang mga nakakaalam kung anong dapat gawin sa balat niya, kung ano yung mga tattoo o yung mga hangganan natin sa paggawa ng tattoo. Kagaya niyan, sinasabi ko nga na kung collector lang siya ng mga artist, ang importante talaga dyan, maglalaan tayo ng space para sa mga kasunod pa nating artist na gagawa sa balat niya. Huwag natin suluhin kung kailangan natin na bigyan ng limitasyon o hangganan yung mga ginagawa natin para sa balat niya. Gawin sana natin para mabigyan natin ng pagkakataon yung ibang artist na makagawa sa kanya na gusto niyang gumawa rin sa kanya. Kaya gusto ko lang ding ipaalala na hindi lahat ng gusto magpatattoo tattoo lang ang gusto. Yung iba artist ang kinokolek nila na gumawa sa balat nila. Kaya lagi tayo makipag-usap kay client kasi bukod sa kanya, isa tayo sa mga nagdidesisyon para sa mangyayari sa mga balat niya. At yun, medyo nagkaroon ng konting pagbabago dito. Pinalinyahan niya na yung 1989 tapos pina-shade niya pa yung loob nung 1989 na pinagawa niya sa atin na kaninang blanco. Hanggang dito na lang. Don't forget to follow and share, pero pusuan mo muna bago mo i-share. Muli, ako si Nads Galarpe ng Nads na Tutorial. Hanggang sa mga susunod na video, God bless sa atin lahat at maraming salamat.